Magandang araw mga kaibigan. Ito, breaking news. Isa na namang cabinet secretary ng PBBM admin ang talagang nag-resign na. Confirmed na ito. 2 days ago, bali-balita lang. Parang nag-resign. Ngayon, it's confirmed sa PTV Post. Just in. President Ferdinand R. Marcos Jr. has accepted the resignation of DICT Secretary Ivan John Oy today, March 6, as confirmed by Palace Press Officer Jose Claire Castro. An officer in charge will be designated to lead the department until the President appoints a new secretary via Kenneth Paciente. Okay? So, congrats dito sa billionario.com. Sila ang nagpasabog. I think kagabi ata ito. Nila pinasabog na, yun nga, nag-submit ng resignation. So, mabuti at in-announce na rin na talagang nag-resign na. So, in just a matter of how many months? More than 1 month lang ata eh. 3 cabinet secretary ang nag-resign. Nag-resign o tinanggal ba? Una, Department of Transportation. Secretary Jaime Bautista. Sinundan ng PCO Secretary Cesar Chavez. Ito na pangatlo, DICT, Ivan Uy. So, ano ang ibig sabihin nito? Is it about leadership? Or is it about trust? Yung article ng billionario.com kagabi, ano daw ito? Frequent traveler, palaging nagbibiyahe sa abroad itong si Ivan Oy, kaya naapektuhan ang performance niya as secretary. Yun yung balita, but I don't know how true. Tapos may pressure na aalis siya, kaya nag-resign na lang. Yun ang I'm not sure kung totoo, but anyway, napaka glaring o unusual yung in just a matter of more than a month, 3 secretary ang nag-resign. So, it speaks to me, it speaks of leadership and trust. Sa DOTR, ang daming kapalpakan. Yung nag-resign ang more than 400 engineers dahil yung sweldo nila nadidelay. That's very alarming. Plus, may mga halos yung interview ni Katunying kay bagong DOTR Secretary Vince Dizon, may maraming contractual workers sa DOTR na 2 buwan na hindi nasusweldohan. So, napaka-alarming yun. Dito naman sa PCO, matino yung nag-resign na PCO Secretary Cesar Chavez. Marami akong nabasang post, comment na ano daw talaga, trabaho lang. Bakit siya nag-resign? Isa lang rason, I did not meet the expectation. Na baka dahil ba ito sa suka, bumili ng suka speech? Siya ba ang pinagbintangan? Sino kaya yung speech writer? Kasi ang laking palpak yung bumili ng suka speech. Saka mahina talaga ang
yung communication strategy ng administration mahina. O yung official page ng Pangulo, yung post niya na sa isang campaign rally, sabi niya, mamili kayo anong mas gusto nyo. Yung babalik tayo sa madilim na buhay, yung horrifying times, referring yung panahon ng Duterte, horrifying times daw. Or, gusto nyo ba, let's move on to a brighter future. Kaya iboto nyo ang kandidato ng alyansa para tuloy-tuloy tayo sa maliwanag, magandang kinabukasan. Pinost yun sa kanyang Facebook page. Nako, yun yung pinagpiestahan ng netizens, pinagtawanan. Halos umabot ng 1 million laugh emoji. Kaya mula noon, natakot na sila. Tinanggal na yung total number of reaction. Hindi mo na mabibilang kung ilan ang nag-laugh, ilan ang nag-like, ilan ang nagalit. Tinanggal nila. Bakit? Allergy na sila. Baka banatan na naman sila ng netizens ng laugh o angry emoji. Kaya, so, yun. Malaking problema sa communications office ng Palacio. Lalo na ngayon, yung bagong PCO secretary, kaupo pa lang, malaki na yung issue, yung conflict of interest dahil presidente siya ng Digital 8, isang kumpanya na nakakuha ng malaking kontrata sa PCSO, 206 million pesos. So sinabi, nung una, nag-divest na daw yung shares niya. Mamaya sinabi, wala akong shares. Representative lang ako. So, yun. Ang mga issue. Tapos, ayaw sabihin ng PCO Secretary, J. Ruiz, sino talaga ang may-ari ng DG8. Tapos, yung Certificate of Registration na amend na daw. Okay? So, good luck sa bagong secretary, sa nag-resign na Secretary Ivanoy. At sino ang papalit? I don't know kung tama yung balita ng bilyonaryo. Baka daw si Senator Grace Poe after yung term niya as Senator. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong panonood palagi sa ating channel. Nakakatulong po kayo ng malaki sa Tribong Talaandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito, namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talaandig. Panoorin niyo ang video na ito. Kabalikat kayo sa pagtulong. Salamat sa panonood niyo na hindi kayo nag-i-skip ng ads. Mao na pod ni ang ikaduha nga balay dinhi sa Masimag kadtong kaulanan nga balay. So Masimag, Barangay Tagbak. Ayo, ante! Oo, ante, dasatat ka sa inyong balay. Oh. Kanawang ang buklot. Inyong balay nga bursat. O gatulo na gid ante karon nga kaulan. Oo. Kanawang gani oh. Ang balay ni ante nga bursot na gyud, luag na gid ang bursot og iyan ang gisalod. Oo, gasaluron ni ante ang tubig. O gasaluron ra gyud ilang ante ang tubig kung mag-ulan sa ilang balay. Ante gasaluron ra gyud na nimo ante pirmi. Oh. Kada mag-ulan. Oh, kada gid na mag-ulan. Imong saluron. Oh. Ang tubig nga nasalod na ni ante sa gikan sa ilang atop. Oo nga nagatulo na. Kuha na gid kaayo. Bisan gani ang ilang kusina nga kawayan lang intawon. Nagatulo na gihapon. O walay tarong ani si ante nga pag luto tungod kay ang ilang kusina kuha na gihapon kanang tulo na gihapon makita man gani ang kawayan. O naa na gid mabundak sa abuhan ang tubig. So, karon ante nga nakita naman gid ang inyong balay ante, mag-ready na mo ante og kahoy, manguha na mo.
Kay naa na mi anti lansang, pako, flinsen, kay ihatag anti sa inyo ha. Oo. Oo. Unsa anti ang imong ikasultis? Salamat. Oo. Salamat nga kuan mga yugid kabang ko nga Oo. kanawang akong balay. Oo. Naulanan na. Oo. Mm-mm. Okay. Salamat sa Ginoo. Nagtanaw mo sa video. Oo, nga matagaan naman tigero. Sige.